Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-logic at mga kababayan ko. Marahil alam nyo na rin na yung mga nangyayari sa Iran at sa Israel ay nagyegerahan sila ngayon at wala pang tsansa na magkasundo, kaya ibig sabihin tatagal pa to. At siguro nabalitaan nyo na rin gabi na magtataas ng presyo ng gas. Dahil nga batid naman natin na yung mga langis ay sa Iran, Israel, dyan sa Middle East na yan nanggagaling. Siyempre, stop sila sa pagdadala, kaya yung mga merong langis ay magbebenta pero mahal. Aabot nga ng 60, 60 ngayon. Actually, ganito kahapon nagpagas ako kasi nga nagde-del rider ako 55. Tapos, nang nabalitaan ko yun, sabi ko, mamayang gabi pag uwi, magagas na rin ako. Pag uwi ko ng gabi, 60 na. 5 piso agad. Taas lang. Parang hindi pa naman nagtataas. Di ba ba't nagtataas na itong mga to? Pero hindi tayo doon. So, sabi nga nila is, sa susunod na linggo ay aabot ng 20 pesos pataas ang diesel. Kaya magsabi nila, ang expectation nila ay magiging 90 pesos per liter. Di ba? Sino na yung makaka-afford nun? Mayayaman, baliwala yan. Tapos, so baka sabihin nyo, ano naman kung tumas, wala naman kaming motor. Apektado po tayo lahat dito kasi kita nyo tayo, araw-araw tayong bumibili ng pagkain natin. Namamalengke tayo, ayan, sa talipapa. Yung mga nasa talipapa, may mga motor yan, may sasakyan, mamimili kung saan, tumaas ang gas. Diba? Siyempre, tataas din yung bilihin. Yung bibilan nila, meron din nagdi-deliver doon, gas din ang gamit. Ano nyo yun, lahat tayo rito apektado. At alam nyo, bago pa nga lang ganyang gera ay nanganalangin ako na sabi ko sana naman huwag mangyari kasi nga ito yung magiging domino effect nun. Lahat yan, buong mundo yan, makakaranas yan. Sa umaga nito, ang aking pakayay yung lalo na dun sa mga sikat na vlogger na kumikita ng paldo-paldo, diba? May mention ko pa ba? Dito na lang sa atin yung pinakamaraming subscriber, si Miss Ivana Alawi. Diba? Miss Ivana, napanood ko yung yung sa lalaki na pulubi. Sa ngayon, halos nakakalahating milyon ka na sa kanya. How much more kaya na yung 500,000 na yun ma-share natin sa mga tao. Halimbawa ba, pupunta kayo ng mga pumapaldo ng malalaking kita sa na magkaroon kayo ng pag-games. Diba? Tapos, siyempre, manonood naman ng tao sa inyo, di dadami din ang viewer nyo. Tapos, magbigay kayo ng 500, 1,000, or kaya gusto nyo, punta kayo sa isang gasolinahan, biglaan. Tapos, magkaroon kayo ng first 100 na lilibrihan nyo ng gas, 5 liters. So, kung halimbawa, nag-abot na ng 90 kunwari yung gas na yun, 5 liters is, wala pong 500. 450 yun. Kaya, diba, sa 50, sa isang daang katao nun, 45,000 yun.
Siyempre, mapapanood naman yun sa inyo, di ba? Alam niyo yan, kita yun. Alam niyo, ganun. Tapos, siguro, yung mga nakakaangat na rin ng buhay. Yung, ba, gaya nga yan, magtataas ang bilihin. Siguro, kung meron kang ilang kapitbahay na malilibre mo kahit ulam man lang, ganun. Magluluto ka na medyo marami, pamigay ka sa paligid mo. Alam niyo yan, kasi tulungan tayo. Mahirap ako, delivery rider din ako. Tiyak, nararamdaman ko rin yan na tataas yung konsumo ko ng gas, tapos hindi naman magtataas yung presyo ng aming delivery, di ba? Kaya sigurado, magdo-double booking na ako nito. So, gano'n lang sa mga vlogger diyan na sikat, ay siguro ito naman yung panahon para mag-share tayo ng ating mga kinikita sa kapwa natin na medyo hindi pinalad. Ako talagang kumari lang. Isang taon na ako halos parang nagbablog-vlog, pero yung aking subscriber hindi dumadami. Sino ba naman kasi magtsatsagang makinig? Pause na nga tapos sigad pa yung topic mo, di ba? Nakakantok. Kaso, kailangan eh. Nalaman ko yung Biblia, kaya kailangan ko i-share eh. Kahit sa isang taong nga lang yun na nakikinig, hindi ako titigil sa pagbablog ko. So, yun lang po. Sana lang magtulong-tulungan tayo ngayon na pakita natin na problema lang yan, tao tayo. At masusolusyonan natin kung tayo ay magkakapit-kapit bitin at magdadamayan. Muli po, isang mapagpalang araw.